by broadcast laws and KBP rules. Okay, magandang umaga. Attorney. Good morning, Good morning. Katabay Charlie. Good morning. Painit na ng painit ang panahon, malapit na ang Holy Week. Oo nga. Actually, sa atin sa Quezon City, 41 degrees ang heat index ngayon. O kaya stay hydrated, mga Oo, katambay. hindi pa alam dito sa ibang part ng Metro Manila, pero doon nga sa Quezon City, kaya nag-a-adjust yung mga school. Halimbawa Ako, sa magsusum public schools, yung iba hanggang 10:30 lang, shortened yung O kasi pag limited tanghali face to na face. pa, talagang tataas ang init ng araw. Oo nga. O kamusta ang weekend mo? Okay naman. Yun, mainit din. Nasa, ano ba? Laot. Nasa Oo. laot kaya ta eh. Oo, Kaya mainit. mahina ang signal. Mahina pa signal doon. O sinong babatiin natin? Parang magandang umaga. Syempre, ikaw muna, attorney. O, si Jessa nandito. Good morning, Jessa. Oh. Good morning, Oli. Batiin ko din yung mami ko sa Las Vegas. Hindi naman yata masyadong mainit doon ngayon. At saka ang mga kapatiran niya sa Las Vegas Valley Christian Fellowship Church. Ang alam ko, Good morning sa inyong lahat dyan. Oo, ang summer yata. Pastor Jerry. Ang summer yata doon, no? July, August yata, no? Nasubukan na namin ni Katambay Dayan mag-summer sa Las Vegas. Talagang napakainit. Talaga? Namamawis sa mga parte ng katawan. Maganda yung magiging topic natin ngayon, Katambay Charlie. Oo nga. Tungkol sa freedom of speech. Oo. Which later on, during our kwentuhan dito, makikita natin is not absolute. Oo While naman. it is a right, it's not absolute. Kahit tayo sa media, no, meron tayong limitasyon, no? Kasi yung kalayaan hindi absoluto 'yan eh. Diba? Yes. Kung hindi mo natatanong, Katambay Charlie, ang prilo ko ay major in communication arts. Talaga? Kaya nung college kami sa UST, yung professor namin pinamemorize na talaga sa amin yung Article 3, Section 4. Mm-hmm. Kaya hanggang ngayon, tandang-tanda ko pa. Medyo memorize ko pa siya eh. Sabi, no law shall be passed abridging the freedom of speech or of expression. Tama. Or of the press. Mahaba pa yun eh. Or to peaceably assemble and petition the government in order to address the grievances. Tama naman yun, no? Dapat talaga wag sagkaan yung ating kalayaan. Pero sabi ko nga, mayroong limitasyon yan. Hindi yan absoluto. Halimbawa, hindi ko pwede sabihin na si ganito ay magnanakaw nang wala akong di ba? Wala akong pruweba. At intensyon? Kasi yung doon mapasok yung elemento ng criminal libel, intent. Ano intention ko para sabihin magnanakaw si ganito? Kailangan may malis. Oo, di ba? Pero paano mo ba ipapakita ang malis? It's a state of mind eh. At saka nabanggit mo kanina. Pero benepisyo paano magnanakaw? Kung may pakita kang ebidensya. Paano kung totoo? Yun nga. Kung totoo naman pala. Totoo naman pala. Is it a valid defense? Pag kinasuhan kang libel? You're the is Indian. Truth a defense? Or kahit pa totoo pero may malicious intent? Yun nga kasi ang gain ko pag sinabi kong si ganito, pinagbintangan kong si ganito ay magnanakaw or masamang tao, di ba? Ang mga stopgap siguro nga dun is yung
outright kasinungalingan naman. Oo, outright At gusto kasinungalingan. mong mapaninang puri, mapanirang dangal. At ano yung intention ko pag sa Mhm. pagsasabi ng ganun. Ando papasok yung malis di ba? Pagpapalaganap ba ng fake news? Oo. Paano kung propaganda? Mind conditioning, meron kang isinusulong. Kasi Ay, nalaman natin magkaiba ang advokasya sa di propaganda. di ba? Tayo, may advocacy tayo. Dito, may advocacy tayo. Ayun, doon Pero pasok ano yung, ang di ba? difference doon doon sa napasok propaganda? doon napasok yung malis. Kasi yung propaganda mo, meron kang intensyon na iangat o i-promote. Mhm. Halimbawa, lalo sa politika, di ba? Naninira ka, binabanata mo yung isang politiko na yun pala, dahil pinupromote mo yung Yung kalaban niya. kalaban niya, di ba? Oo. Oh. At hindi naman yan extraordinary. Laganap naman yan. Laganap naman Lalo yan. na ngayon na Lalo ngayon. election Di ba season. actually hindi pa nga election, di ba? Kita mo yung mga fake news na naglabasan laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Yung bangag-bangag, pulburon-pulburon. Pero kita mo edited, no, yung mga video. Mhm. Manipulated na splice. Na splice na edited kaya di ba? Lumalabas pala din yun sa Facebook mo, yung mga reels. Oo. Sa akin din, lumalabas eh. May lumalabas sa iba't iba, kahit nga ibang hindi ko nakilalang kandidato. Lumalabas sa Facebook ko. Kasi pati ako, biktima rin ako ng fake news eh. Ano sabi sa'yo? Ako raw bayaran na pinababiyahe daw ako sa Europe ni Speaker Martin Romualdez. Sa'yo na sa Europe Oo. Sabi ko nga, alam niyo ba kung anong ang kwento no sa akin sa ko dahil wala na po ako sa Manila Standard na sinasabing pag-aari ni Speaker Martin, no? Wala na po ako doon. So mahabang kwento po 'yun pero Ay, parang naikwento mo na sa akin yung medyo mahabang kwento na yan. Oo. So paano mo sabihin na ako ibayaran ni Martin Romualdez? Wala na nga akong doon. Pero ano man ang intention nung nagpakalat niyan? Dahil kasi sa'yo. Dahil nakapag-Europe ka. Hindi. Dahil siya ay nakaside doon sa kampo ng mga Duterte. Nasa kabila. Journalist din. Yung kataka ko kasi dati siyang CEGP. So more or less alam niya yung mga elemento ng libel. So alam niya na wala siyang mga pruweba, wala siyang pinanghahawakang bakit siya ako sabi? Alam niya may papasok siya sa libel eh. Pero prinisinta ba niya yan bilang fact? Oo, bilang news? Or opinion niya? Kasi parang magkaiba din yung fact niya as sa opinion eh. Hindi niya opinion kasi nung sinabi niya yun, sabi niya, etong si ganito, ako raw, attack dog ni ganito, pinabiyahe ko. All expense paid. Kaya nga, actually, pinag-aalala ng... Pinakita pa niya, naka-business class. Sa Emirates. Pinag-aalala to ng mga musula sa abogado, i-file talaga to. Actually, ayoko sana mag-file, no? Kasi marami naman sa akin ever since maging sa media, no? Marami sa akin tawag dito, nag-criticize. Party naman yun. Party naman yan. Pero, kaya sabi nga kung walang nagagalit sa'yo, you're not doing anything right. Kaya nung nakita kami sa isang event, kinausap ko siya. Nakangiti pa nga ako eh. Aba, siya pa yung galit. Huwag daw gumawa ng eksena. Bakit? Nakangiti ka nga. Sabi ko. Bakit? Suntukan ba ang akala niyang position mo? Hindi. Nakangiti pa nga ako eh. Siguro guilty, di ba? Kaya as biglang umalis. Hindi na nakiparty. Party ba yun? Yung pinitan niyo? Event yun ng ano bang event to? Basta parang party gano'n. Gathering ng media. So meron tanungin din natin. Kayo bang mga media, Katambay Charlie, iba ba ang coverage nyo sa ordinary citizen? Kasi meron ba kayong extra license? Yung sa Soto kasi, no, meron akong source, pwede ko sabihin na, sinabi ni ganito, ganyan ka. Pag sa abogado, hearsay yun, hindi di ba? ako pwede i-compel, no, na pangalanan yung source mo. Hindi pwede i-compel doon. Paano mapapaniwalaan? Credibility lang talaga ang bentahe. Kasi
merong protection Code din ng of media. Oo. ethics. Meron din kayong sariling code of Oo. ethics. Kaya nga, sabi naman ng mga iba naman ang journalist sa opinion writer. Ako Eh, sa ngayon opinion writer, columnista ako. Pero yun nga, hindi pa rin ako pwede i-compel na Pa din. pangalanan yung source ko. Kahit opinion. Oo. Kasi minsan pag opinion, sasabihin, I have the right to my opinion. Ay, And you have the right to Oo. laugh at it. yung opinion ko, may differ mayroon from pa rin may limitasyon. parameters. Ang kailangan ko lang, ano basis ng opinion ko, ito yung sinabi ni source. Mhm. Sinabi ni source na si ganito ay nangupit ng ganito. So, yun yung source ko, yun yung fact, no? Pero based sa source. Pag Ngayon, i-describe ano mo yung source mo, Oh, pwede. ano yung opinion ko? Mhm. Based doon sa fact. Hindi pa rin hindi pa rin absoluto yun, no, na ay sabihin ko sa tingin ko si ganito masamang Corrupt, tao, hindi corrupt, di ba? Mhm. Hindi pwede pa rin yun. Kailangan kong bigyan ng basis yun. Oo nga. So pag kunwari, yung source mo, hindi mo pwedeng sabihin kung sino siya. Oo, protected Clearly, yung name yun. niya. Oo. Pero pwede mo ba siyang i-describe? Siguro discussion ko yun. Okay. Saka protection nga ng magiging source protection mo. kasi Anyway, ito si CJ Francisco, no, good morning po, watching from Manila. Diana Sanchez, good morning, watching from Cavite. Sarap magkape habang nakatambay dito sa ating tambayan. Oo nga. Kagaya ng sinabi namin last week, meron tayong malunggay with cheese pandesal. Ayun, masarap. Kaso wala pa yung Wala. kape ni Katambay Dayan Mukhang tinitimpla pa. Oo. Hi, Katambay Dayan! Adi pala, no? Abang na kami sa kape mo. Tawag dito. Minabati ko rin, no? Siyempre, yung aking mga co-parents, no? Sa Quezon City Science High School. Si Mami Gilan Atienza, Mami Angela Curia, Mami Rose Rodriguez, Mami Annabel Gaetano, si Daddy Sumido, Daddy Steve Sumido, si Mami Dorianes, no? Siyempre si Attorney Desi Gison, Yun ang ang buting may bahay, no? Attorney Bong. Ni Attorney Bong, Commissioner Bong. Commissioner Bong. Batiin ko na din ang aking mabuting may bahay. Siyempre. Jerion Alphonse, Ay. good morning. Aga din, siyang gumising sa akin kanina Palagi naman siyang gumigising. 4 o'clock pa lang ginigising na ako. Pagtingin ko, teka, mga 1 hour pa. Pero pang 1 hour. At siyempre yung Damgo family, no? From Tondo, Manila. Luchi, Joseph, Janjan, Alex, Jackie, Samuel, Jonah. Batiin ko din si Jeward at saka si Ate Mai. Magandang umaga sa inyo. At si, siyempre, yung mga kasama ko sa bahay, si Kasama ko Ruben, rin sila sa bahay. si Pe, at si Rochelle, at siyempre, Si Aida at saka si Lorna. si Lorna. Siyempre, yung commander, si Beth, no? Yun. Meron tayong guest ngayon napapaliwanagan tayo tungkol nga sa freedom of speech. Ready na kaya siya? Mapapapasok natin? Yun. Ipakilala muna natin si Attorney Danielito Jimenez. Siya ay ang 2023 Gawad Manileño Awardee bilang natatanging Manileño sa larangan ng kasanayan sa batas. Siya din ay may sinulat na libro entitled Unmasking the Myth on Male Abuse. Nagtapos siya sa UST. Actually, doon kami nagkakilala. Yung pre-loko ko sa UST, yung loko sa San Beda. Siya naman, sa UST siya all the way. At she has a strong presence din sa SOCMED, sa Facebook. At kilalang kilala siya bilang Pinoy street lawyer. Advocate, kagaya natin, advocate din itong si Attorney DJ. Kaya ngayon, isang kagalakan na makasama natin siya para paliwanagan tayo sa kanyang mga advocacies, kabilang na ang freedom of speech. Responsible exercise of freedom of speech. Good morning, Katambay, Attorney DJ. Good morning, Attorney. Magandang umaga sa inyo. Yes, magandang umaga, Sir Charlie and Attorney Faye. Pasensya na kayo, hindi ako umabot at napaka-traffic pala. Papunta dyan sa Paragon Oo nga
lang. Oh, Gusto niya dito sana sa studio. Importante kasama ka namin ngayon. Oo, si Katambay Dayan din, nandyan din sa kasama mo sa kalsada. Sa kalsada pa rin. So nabanggit namin kanina, pinag-uusapan namin yung freedom of speech. Ano ba ang masasabi mo bilang social media practitioner na may advocacy tungkol dito sa exercise na ito? Siguro kinakailangang mas maintindihan ng ating mga nakikinig, no? Magkaiba kasi yung, pag sinabi mo kasing free speech as guaranteed ng ating saligang batas, this right mainly focuses on the right to express yung opinion natin, ano? Iba yung nagbibigay ka ng opinion, iba yung naninira ka, at iba rin yung nagbibigay ka ng maling impormasyon. So, yung mga bagay ay iba't iba. At pag sinabi mong freedom of speech and of the press na naaayon sa ating saligang batas, napakalawak ng sakop nito, no? Hindi lamang ito yung verbal na pananalita, kasama na rin dyan yung pagsulat, at kasama na rin dyan yung artistic expression, as long as all of those are mainly geared towards one's opinion. Pero kung yan ay ang klase ng opinion ay paninira ng puri na o pagbibigay ng maling informasyon, doon medyo nagkakaroon ng kadalasang problema. Kaya nga dapat naiintindihan ng ating mga nakikinig yung limitasyon nila, dahil nga although meron tayong constitutional right to free speech and freedom of the press and of expression, hindi naman ito absolute. Although ito ay talagang garantisado, Faye and Charlie, no? Kasi ito ay kinukonsider na human rights, yung pag-express mo ng iyong opinion. Human rights siya, at kasama siya sa Declaration of Human Rights. Yun. Nabanggit mo kanina yung artistic expression. Ano ba ang sakop ng artistic expression? Yun lang, no? Kasi ano yan it has something to do with your intellectual expression. So sa aking pananaw, as long as hindi naman niya binabiolate yung sinasabi kong naninira ka na o nagsasabi ka na ng maling impormasyon, napakalawak ng artistic expression. So medyo mahirap mong makategorize, no? Mahirap mong i-compartmentalize, no? Unless yun nga question lang, Attorney DJ, kasama ba dyan ang filmmaking? Siyempre, oo, kasama dyan. At kung ating matatandaan, yung isang director na gumawa ng isang pelikula na ayon sa mga personalidad ng totoong tao, yan yung kanyang ini-invoke, yung artistic expression. Kaya lang, base sa mga report nga sa social media at tila yung isang aspeto ng kanyang pag-express na tila nakasira sa isang tao ay pina-take down ng korte. Dahil hindi na ito sakop ng artistic expression, dahil ito ay tila naninira na sa personalidad ng isang tao. Attorney, no? Merong isa pa rin hindi ko alam paano siya i-describe nang hindi ko babanggitin yung pangalan niya, pero sige, ganito lang. Parang ano siya, parang drug tawag dito. Vlogger. Drag. Oo, na nag-ano siya ng Damit? Hindi, si Jesus Christ, no? Kanyang oo. 'Di ba? Nakasuhan siya tungkol doon, pero ang ini-invoke niya is artistic expression. Paano bang take natin doon, Attorney? Yun nga, ganun nga yung sinabi ko, no? Kung yung sinasabi mong artistic expression tila nakakasaklaw na ng karapatan ng iba at nagbabiolate ng batas, kasi meron tayong batas tungkol sa offending religious belief, although napakaluma na nito, no? At kung maalala po ninyo,
madaming taon na nakakaraan, may isang personalidad na pumasok sa isang sagradong seremonya at nag-raise siya ng placard tungkol kay Damaso at siya ay eventually kinasuhan hanggang sa naging pending ito sa Korte Suprema, kaya lang sa kasamaang palad siya ay nasawi. Kaya hindi nagkaroon ng pagkakataon ng Korte Suprema na medyo ilaad yung parameters ng religious freedom vis-a-vis yung libel or yung offending religious belief. So yun ay sa... Meron lang akong follow-up question ko lang dun sa example ni Katambay Charlie. Kung ang dinipik na seemingly the object of malicious depiction si Jesus Christ, kailangan ba yung mismong complainant yung pinatatamaan niya? And in this case, si Jesus Christ, while everything is possible with him, pero it's not, I think, possible na siya ang nominal complainant. Demanda. So, nang mag-file ng... Pagdating doon sa complaint, pagdating doon sa... kasi really, violation ng tungkol sa religious belief ito or offending religious belief So siguro, kahit sino na may ganong paniniwala, could be a real party in interest theoretically, no? Dahil nga saklaw siya doon sa grupo ng reliyon na tila na offend nung ginawa nitong tao na ito. Follow-up question ko lang din kay Katambay Charlie. Paano kung ang depiction naman is the truth? Totoo naman yung sinasabi na kagaya ng example mo kanina dun sa film, dun sa movie na merong may hindi magandang sinasabi sa mga personalities. Paano kung totoo naman yon? Is truth a defense nung nagsalita? Sinabi ko yan, totoo naman Di naman ako nagsisinungaling. Meron naman ako backed by evidence yung mga sinasalita ko. May records, may documents. Alam mo, dyan papasok yung, kasi syempre kung ang kaso ay libel o defamation, kahit ito'y totoo pa, pero kung may malis, no, yung pagpapakalat nito, ano pa rin, ang maaari pa rin maging basihan ng kaso. Pero yun nga, alam mo, dito papasok yung tinatawag nating the right to be forgotten, meron tayong ganitong konsepto sa European Union. Yes, the right to be forgotten. Ito yung mga, kung ang iyong pangalan ay na-drag sa mga balita, sa social media, whether sa newspaper, pero ito'y halimbawa na ayos na. Sa European Union, may karapatan ka na ipa-take down ito. Sa Pilipinas, ito ay nabanggit sa Privacy Act, yung right to be forgotten. Pero tila hindi ganun kalinaw yung parameters para ito ma-invoke. So ito ay isa dapat call to action din sa Kongreso para yung maganda pa naman yung sinasabi niya na wala. May mga sinasabi nating hello, pasensya na ang signal. Narinig niyo po ako? Doon sa right to be forgotten, kung malinaw na news ka, fact na news ka na masama ang balita tungkol sa'yo, pero ito'y naayos na natapos na meron kang karapatan na ma-take down ito. Parang ganun. At yun ay isang... Ano po yun? Binabanggit niyo po kanina sa Congress na yun nga, unfortunately, sa Kongreso ay wala pa ito. Wala pa ito sa Kongreso. Kumbaga, ito ay hindi pa
ginagawang batas pero nabanggit ito doon sa Privacy Act. Meron tayong Privacy Act na tanging ko napapanahon na rin na i-revisit at siguro gawing mas malinaw no yung konsepto ng right to be forgotten. Ako, aminin ko, kahit bilang abogado, sabi sa Article 3, ignorance of the law is not an excuse. Pero hindi rin talaga ako familiar dun sa right to be forgotten. Kaya ako Pero ngayon oo. lang naman, Oo. 'di ba? Pero sabi naman ng isang US Supreme Court magistrate, heaven forbids if a lawyer knows everything. So, may excuse. Oo. Pero right to be forgotten, hindi lang pala yan sa mga mag-jowa bells. Mm. Oo. Magkalimutan. Ano yan eh, lalo na ngayon no, at this age of social media and information technology. Sa aking palagay, talagang napapanahon na balangkasin ng Kongreso. Kaya maganda din sana na ang ating Kongreso ay nagfo-focus din sa mga specific pieces of legislation para ma-improve yung ating batas tungkol dito. At siguro napapanahon na rin na ma-review yung ating cyber libel no dahil ito matagal-tagal na rin 2012 pa ata no, so baka kailangan na ring repasuhin at isama na rin doon yung mga panuntunan tungkol sa fake news dahil although meron tayong batas tungkol sa fake news sa revised penal code pero yung kanyang requirements, kailangan it causes public disorder, etc. So parang mahirap mapatunayan din. So dapat mag-focus din moving forward ang ating Kongreso sa mga ganitong bagay. Attorney, yung 'di ba may freedom of the press no at yun sumasaklaw sa atin no mga social media. Yung mga vlogger no, yung mga SOCMED under sila ng Anong batas? anong batas? Kasi kami, 'di ba, Ang social vlogger media, ba? Necessarily journalist? Ang sa alam ko, hindi naman eh. Oh, Hindi, di not ba? necessarily. Kaya ang layo na nga, 'di ba? Tayo meron tayong mga editor, meron tayong publisher, so may accountability, may accountability. Yung vlogger, mostly opinion. That's what they're saying. opinion, tapos yung papasok mga fake news. So hindi sila saklaw nung kung ano mga discipline, no? Ano bang kaibahan ng opinion sa fake news? Kasi pwede mo ba kaming enlighten dyan? Tsaka Attorney anong DJ? batas ang pwedeng dapat ba silang i-regulate din? Isa ba yan sa Okay, okay. So, objection, Your Honor, compounded questions. Sige, isa-isahin natin yung isa-isahin natin yung ibabato namin lahat para sa tuog na. Ano ang ito, pumarada na nga ako eh. opinion at ano ang fake news? Tapos, Okay, at mamaya, yung saklaw sa kanila. okay, siguro dun sa opinion at saka fake news walang definition actually ang batas tungkol sa fake news. Pero siguro kung ako'y tatanungin pwede nating ma-compartmentalize siguro yung fake news into disinformation, misinformation at saka malinformation. Now, if you refer on the other hand about opinion, that is Webster Dictionary expressing one's opinion on any matter. So if it is an opinion, right or wrong, it's an opinion. Pero kung ang iyong information na nire-relay is no longer premised on one's opinion or one's view, kung di ito ay Attorney? Nanigas ka ba? In English, nag-freeze ka ba? No, Nawala. napuputol.
Baka kailangan i-resend yung Hindi, link. baka o baka dumaan sa sa lalim ng sa MRT. underpass. Oo, kasi Nasa sabi Cubao, nga, nasa sabi- Cubao ilalim na siya. sabi nga 'di ba ni Katambay diyan, 'di ba, pag dumaan sa Para daw undertaker yung boses natin nagkakaning eh. signal. Oo. May mga binabanggit din kanina si Attorney DJ tungkol dun sa suggestions ng panuntunan sa Congress. O yun nga yung dapat ano na yun, kasi kung nabanggit sa Privacy Act, so dapat ilinawin din yung yung tungkol nga sa right to be forgotten. Anyway, Sana bago makabalik siya. Oo Kaya Jessa So, makikisuyo, baka pwedeng makibalik siya. habang hinihintay natin si attorney ulit, yon si Ma'am Elsa, no? Si Ma'am Elsa. Si Good Ma'am Elsa, morning, good morning. po. Si Compy, kasama niya pari sa tambayan, pero yun nga, may coverage daw siya. Katambay Comfy. Oo. Namimiss ka namin dito. Baka marami ka din katanungan eh. Kaya lang may coverage ka nga. Oo nga. Yun tawag dito kasi nung nagko-cover pa ako sa Congress nung yung mga vlogger kasi simula pa lang noon palakas na yung SOCMED no. Vlogger as in B pa lang eh. Hindi pa hindi pa vlogger ng video. B pa lang. Pag SONA, nagpapa-accredit din sila. So ina-accredit naman ng Congress. Kaya ang tanong ko, anong kung ina-accredit mo para mag-cover ng SONA, sabihin, ang treatment sa inyo is regular media practitioner. So dapat mag-isaklaw din kayo ng discipline na sumasaklaw sa amin. Na regular media, di ba? Yun ang nag-usap pa kami noon, friendly discussion lang. Kasi sabi ko, naglabas kayo dito ng kasi sa vlog, normally nag-opinion sila eh. Di ba? Typically, opinion naman 'yon. 'Di ba? Hindi yung team expression of sentiment. Hindi yung simpleng ibabato yung actual footage ng proceedings ng SONA. Hindi naman ganoon eh. Mag-i-inject sila ng kanilang opinion. Paano kung halimbawa nakita niya si ganito? Kasi alam mo sa SONA pabonggahan yung mga suot, 'di ba? Sabi niya, mukhang nasareno, mukhang diba? Bakit naka-burgundy ba na saya? Kaibigan ko yun. Di ba, paano gano'n yung mga, walang ginawa, kundi punahin yung mga kasuotan ng mga nagdarating sa SONA. Reporting na ba yun? News reporting na ba yun? Pero, news reporting yun sa kanya. Pero, actually, of national importance? Hindi, pero kahit sa regular media, inaan talaga yan na dumating. Kasi, fashion show talaga yung SONA eh. May entertainment value din naman talaga. Pero, pag nag-inject ka ng opinion mo, halimbawa, ito, mukhang payaso, mukhang di ba? Halimbawa, dati yung dating congressman na, yung balo niya, mukhang payaso. Di ba? Pag gano'n yung mga yung ini-input mo mga interjected ang opinion sa news. So, ikaw ba, magiging saklaw ka na ng tawag dito, pwede ka na bang i-demanda nung pwedeng designer. Di ba? Pati yung stylist. Pati yung nagsuot, di ba? Nagsuot. Kaya tanungin natin kung nakabalik na si Attorney DJ. Baka nga totoong dumaan na sa ilalim ng tunnel. Kasi nga sabi ko, di ba, sa regular media practitioner, kahit anong channel pa yan, pag dumating si congressman ganito or si senator ganito, i-describe niya yung damit. Pero walang opinion na mukhang ganito. Diba? Kung sabihin, ang ganda ng pagkakadala niya sa kasuotan niya. Walang yun. Good kasi sinabi. Yun. Okay na siya, nakabalik. Attorney DJ. Yes, so i-off ko na lang yung aking video para medyo mahina ang signal eh. Yes, pasensya na. So, yun nga, kaya nung ako. Na-objectan mo kami sa aming compound questions. Alam ko, pag may congressional hearing, kailangan publish din ang news ang rules on procedure. Mag-a-apply ba tama po.
Syempre, palagi nating naririnig. Oh, In yan. aid of Lalo legislation. naging compounded yung question natin. Oh. Mag-object na naman sa attorney niya. So, lagi nating narinig in aid of legislation at dapat publish daw ang rules of procedure. May difference ba yung rules of procedure sa congressional hearing at saka sa rules of court? Well, may pagkakaibang purposes naman yun. Pero alam mo kasi yung congressional hearing in aid of legislation, hindi lang ito isang legal na proseso ino-authorize ng ating saligang batas, pero ito ay prinsipyo in political law na yan ay inherent power ng Kongreso talaga. So hindi mo talaga pwedeng mapigilan yung mga oversight functions na yan. At yan ay, yun nga, supposedly in aid of legislation, pero kadalasan in aid of a different purpose, no? Kaya ngayon, yung rules naman nila, of course, sa Tanyada versus Tobera na kaso, di ba, lahat kailangan mong ipapublish practically. So, ang tanong dyan, kung hindi mo na-publish, ano ang effect o ano ang remedy? Well, unless questionin mo yun eventually sa Korte Suprema, i-impose pa rin naman nila eh. So, hindi siya masyadong malaking issue lumalabas eh. Pero ang in aid of legislation, syempre meron din silang, do they enjoy presumption of regularity in that function? Kahit na election season? Supposedly kasi nga inherent power ng Kongreso yan eh. Ngayon may karapatan naman ng ang resource person na wag sumagot kung sa tingin niya ito ay nag-i-incriminate na sa kanya. Yun ang ano. Pero mabalik tayo dun sa usapin kanina kasi maganda sanang maintindihan nga ng mamayan yung disinformation, malinformation at saka yung misinformation. Na tingin ko, pagka naglabas ng batas tungkol sa fake news, ito siguro yung kailangan nilang i-define tapos yung kasi hindi naman din lahat ng maling impormasyon pwedeng criminal act, ano? Kasi yung disinformation, yan yung talagang mali ang information na binibigay mo, talagang false, no? Talagang ano mo yan, mali talaga, parang nagsisinungaling ka talaga, fake news to the max, kumbaga. Yun namang malinformation, tinitweak mo lang, kumukuha ka lang ng portion doon sa totoong balita at pinapakita mo na applicable sa isang bagay na hindi naman. So, misleading information, so to speak. At yun namang malinformation, yung malinformation naman, wala kang kaalam-alam, hindi pala applicable yung sinasite mong balita. Parang ganun. Pero totoo yun, parang ganun. So walang malicious intent, parang ganun. Sa media parlance, malinformation. Yeah. Spin. So may mga spin doctors. Oo. Ini-spin. Pag mini-spin, andun siya sa mal? Parang ano yun, misinformation na yun. Misinformation. Parang mini-mislead mo. Mini-mislead mo yung totoong balita. Pero kung false na balita, disinformation talaga yun. Yung Attorney Blake tayo sa kanina sabi ko kasi yung media saklaw ng ng may batas na may batas na sumasaklaw sa regular media. Opo. Yung sa social media kasi wala pa no. So dapat ba siyang i-regulate na rin? Actually, tama po. Actually, meron nga akong inilabas na article, pero yung article ko actually sa akin lang naman, yung meron akong page, yung The Pinoy Street Lawyer at sa mga platforms ko available. Naglabas ako ng isang artikulo, ang title, Kapisanan na mga vloggers ng Pilipinas. Napapanood na ba? O KBP. Ang purpose ko lang dun is ipakita na beyond regulation, yung by the government, napaka-importante ng self-regulation sa mga
engage in public discourses. Kasi nga, marahil hindi talaga ito sakop ng tinatawag nating mga publishers or strictly speaking, yung mga editor-in-chief. Kaya lang, because of the evolving social media, mukhang dapat ito ay ma-regulate, not to really prevent one expressing his opinion, pero mag-come up ng mga panuntunan nga tungkol sa fake news, tungkol sa libel, at yun nga, kung maaari magkaroon ng isang independent professional organization, i-professionalize ang blogging, kung maaari ma-train ang ating mga journalist wannabe, para alam din nila. At sa aking maiksing pagsasaliksik, may iilang mga organisasyon na existing at meron din namang mga organisasyon na nag-attempt na i-set up, kaya lang nahahaluan ng kulay politika. Until such time na magkaroon siguro ng parang KBP, o di kaya kung papayag ang KBP na syempre sinasakop nito ang digital platform, mag-a-accredit nga ba sila ng, kasi pwede rin na siguro kung nasa 1,000 o 5,000 na yung organic followers mo, may nakikinig na sa'yo. So dapat mukhang ang KBP pwede siguro nilang i-consider ito as independent editors or contributing editors or whatever they want to call it, para sa ganun maturuan at in the process magkaroon ng self-regulation din. So ito yung mahabang usapin, madaming pwedeng solusyon, pero sa palagay ko kailangan na pong pag-usapan. Kasi attorney, no, yung natin, no, pero bago muna, bati ko mo si Katambay. Good morning, Katambay Dayan. Good morning. Kasi, attorney, sa ngayon kasi, no, yung sa tawag natin mainstream media, no, TV, radio, print, yung mga online application, nakakabit na to sa SOCMED eh. Like, Anti-money itong programa natin, pero aside from sa regular radio station, naka-air din tayo sa SOCMED, sa social media. So, paano tayo ngayon i-consider? Paano ang regulation ngayon ng mga mainstream media na nakakabit din sa social media? Yun nga, talagang malakihang konsepto talaga to. Kasama na lahat yan. Dahil nga itong aspeto ng social media ngayon. In fact, dati kung ang mainstream media ay ang telebisyon at ang radyo, sa ngayon, kung reach ang pag-uusapan, tila ang dating mainstream na baliktad na. Yung internet na hata ang parang mainstream in terms of reach, no? Dahil ang reach nito worldwide pa nga eh. So, talagang kinakailangan pag-usapan. Pero kailangan maingat din dahil baka masagasaan ito yung freedom of expression at freedom of the press na kailangan ding alagaan dahil ito ay hindi lang constitutional pero ito ay isang human rights, no? Na sakop ng Declaration of Human Rights na ang Pilipinas ay signatory po. Kasi dati pagka kukuha ka ng mga advertisers sa mainstream media, at tanungin lang sa'yo, di ba, kung print ka, ilan ang circulation mo, kung sa broadcast, yung Coverage area. coverage area. Ngayon pag nag-solicit ka ng sponsorship, advertisement, kinukuha engagement pa sa SOCMED eh. Automatic yun. Automatic. Automatic ang viewers. Oo. Tapos Tama, maraming- oo. Yun, Oh, tama. In fact, ang definition ng newspaper general circulation, dati may nasasakop kang certain area, pero ngayon nga with social media, tingin ko crucial yung ilang followers ang nakikinig sa'yo. Kasi So it's dapat web- talaga i-define na yan, pag-aralan. Opo. Mhm. Nabanggit mo kanina yung mga parang organization that can monitor. Meron na bang mga existing na mga coalition? Who does that? Actually, Private Vloggers, capacity? meron lang silang sarili. Meron na ba? Meron sila. oo. Yun na nga, meron na ba? Meron sila. Can you tell us more about it? Attorney DJ? Ay, naputol. Naputol siya ulit. Mhm.
And, Parang naulanigan ko kasi na may mga coalition na ganyan ang Mm. ginagawa na nagmo-monitor sa social media. okay, si So Tomas. kung meron yon, di sana we can formalize it and Oo. it Baka, will be Meron lang a organization ng Oo. mga vloggers lang. Diba? is it Pero an yung- informal aggregation of people? ayun. Si Vicky Desiderio. Good morning. Good morning, Good Maring morning. Vicky. Good morning po. Good morning Nanonood po. siya kasama and si Seni Magnial. Hello, good morning. Nawala si Nawala Attorney na DJ naman. kasi on Mhm. the road siya. Oo. Mhm. Oo. Kasi Pinoy street lawyer eh. Oo. Kaya nasa kalsada eh. Si Pero- Alison Cuevas, very interesting topic. Si Pat Santos, no? Ng ibang sa isang dito media rin to. Media. Oo, Oo, oo. reporter. Talagang malaking epekto ng fake news no sa Mhm. global natin economy. Ang dami ring nawawalang mga nalulose na money because of fake news. Oo. Diba? Because of this so-called MDM, yung misinformation, disinformation, and And malinformation. malinformation. O kasi 'di ba ang alam lang natin 3 branches of government. Mhm. Pero there is a fourth one. Oo, fourth Fourth one estate. is media, Mhm. fourth Media, state yan, oo. fourth branch of government. So dapat talaga mas malaki ang responsibility kung ikaw ang naglalahad. Sana in keeping with the truth. As much Kaya- as possible, Mhm. 'di ba? Mhm. Sige, if you want to exercise your opinion, do so, pero Make still sure you're meron not inciting violence And or so- harm to others, Mm, diba? tas Hindi ka pa rin yung pala no, yung nakakapa- definition ng fake news is Oo. sabi kanina ni Attorney DJ, kailangan parang may it pertains to national interest. Interest. Yun ba yung binanggit Parang niya? Or ganun, basta disturbance nakakasira. disturbance. So, Disturbance. iba paano sa akin? Pero paano kung personal? Personal. Binanatan- Integrity mo. Oo. Sabi ko nga, kahit totoo. Kasi alam mo, totoo ito ba yung lalo sinabi sa'yo? sa SOCMED Totoo, At- kailangan meron kang valid yung information na nakuha mo, Eh, kung O totoo. granting meron Diba? nga. Kasi diba yung MDM nga, misinformation, false information, but does not intend to cause harm. Oh. That's misinformation. But- Disinformation, pero- yun yung false information na nagkakos ng harm. Kaya nga, sabi namin, di ba, yung may mga person So, na dapat- atake. Oo, eh. Sa ako, Murderer. Oh, Sinabi, lalo- murderer. lalo yung mga Paano kung totoo? Hindi. Kung totoo, na napatunayan nga Hindi, sa ito, korte. sa Pero amin, kung hindi pa man. katambay diyan. Sa amin, no, mga gaya ko mga kolumnista, no? Siyempre, pag nag-express ka ng opinion mo, Ay, sorry. opinion writer kami, no? Oo. Subject kami sa criticism ng mga Oo, siyempre oo. political di ba? So, sabihin bayaran yan, ganito yan. Mhm. So, pero fake news yun. Sige, patunayan nyo na binayaran ako. Di ba? Patunayan nyo, asan yung nyo? Kasi ako, aanhin ko yan, di ba? Pero it doesn't involve national security. Mhm. So, ako ba, hindi ako pwedeng magkaso ng fake news? Dahil hindi, Mhm. dahil personal yung atake sa akin. Mga tipong ganun. Anyway, Nagsasabi si Attorney DJ na mahina na daw yung signal. sige. Pwede bang mag-phone patch lang siya para makapagpaalam na and to wrap it up? Hmm. O pwede Ano ba? ang phone patch? Pwede bang phone patch? O So, mag Pwede. And, tatawag siya Pero dito alam sa mo, maganda tong topic na to. Dapat magkaroon tayo ng part Part 2. two. hindi, mamaya Kasi may mas totoo lang. maganda. Hindi, mamaya may Maya, mas maganda. maganda din. Mamaya ang maganda topic. rin. Oo Kasi nga. yung isang kandidato dyan sa Kandidato dito sa- At saka Ayan. maganda rin yung advocacy niya. Kasi ako, since ang pogi ko, pero hindi ko sasabing. Joke lang So, po. is truth a defense? Hindi ko sasabing. Nagsasabi lang ako na hindi ko pogi sabing- katambay Hindi Charlie. ko sabing sumiping kayo sa akin, no? Kahit pogi Oo. ako. Oo. Joke po yun, Grabe joke po yan, yun. oo. Fake news po yun. Oo. Kaya nga, tawag na lang siya sa Hmm. phone. Okay, Okay. go. Ito ba yung... Ito yata, tatawag na lang siya sa phone. O dito. Dito. O dito na lang, hindi. Patawagin mo na lang please Jessa sa landline. 028 631 2647. Yan. O, mamaya rin po, para sa may mga gustong magtanong, tumawag na rin kayo Pwede dito. nga Oh, eh. Mga phone-in questions. pwede Or naman kanilang kayo, gusto nilang, di ba, Mhm. magsabi ng kanilang Pero maganda opinion. din, maganda din dun sa pag naka-share ang link sa Facebook. Makikita natin yung comments nila eh at yung mga tanong nila. Tingnan natin. Saan ba? Bakit hindi pa nagre-ring? Ay, ano yun?
028-631-2647 Mhm. para makapagpasalamat naman tayo Oo, kay kay Attorney Attorney DJ sa kanyang DJ. time na binigay. Oo, tsaka busy sa kanyang dagdag kaalaman. May natutunan na naman tayo. Oo, Meron palang right to be forgotten. Oo, narinig ko habang, right Right to be forgotten. Oh. Ako, nagulat talaga ako. Meron pa ng ganun. Attorney DJ, wag mo kaming kalimutan. Ba't ayaw mag-ring ng telepono? Ayun! Ayan, angat mo lang. Hindi, angat mo lang. Hello, telephone? Hindi, angat lang. Angat lang. Alin dito? Oh, teka lang, Attorney DJ ha. Ilalagay namin sa telephone, line 2. Ayan. Ayan, attorney, hello? Attorney, Yeah, hello, magandang umaga po. ayan. Ayun! Welcome back. Welcome back. Welcome back! Ay, Oo, phone patch na lang tayo. Ah. At may picture naman akong pinadala sa inyo. Oo nga. ayun lang, attorney, any parting words para masyado na namin kinain yung oras mo eh. Oo nga. Pero Okay, tama okay si lang po. Katambay Ito Dayan, yun, maganda para yung sa bayan. topic. Mm. Maganda yung topic, Attorney DJ. Kailangan magkaroon ng part Part 2. 2. Oo. Apo. Pero siguro next time sa studio salamat din. para... Oo. Next time sa studio, ha? Oo, para naman magandang Oo nga face-to-face. eh, kasi hindi ko alam na tuloy. Tuloy. Pag sinabing Medyo, tuloy, the show paalala must lang go sa on. ako ni Faye eh. Oo. Ayan, May we request for closing remarks Oo, mga mo, parting words, advice, advice. o reminder sa mga social media practitioners? May sinabi ka kanina, pero tawagin na lang natin social media practitioners. Mm. Siguro kasi ang ating issue ay tungkol sa pagbibigay ng mga opinion at pag-express ng saloobin ng bawat mamamayan. Gusto ko lang ipaalala siguro na number one, it's always good to criticize, no? Kasi yung criticism good yan eh. That's really good eh. Pero offering solutions is better. Mhm. And of course, being part of the solution is best. So tandaan natin yung good, Maganda better, rin yun, best. ha? Mhm. At sa pagbibigay natin ng ating mga saloobin, it's always important that we step out of the frame so that we can see the entire picture. Kasi kung kasama tayo dun sa litrato, hindi natin nakikita yung kabuuan eh. At pagka hindi natin nakita yung kabuuan, shaded na tayo ng ating respective biases. Kadalasan, hindi tayo nagiging marespeto sa kapwa natin at kadalasan, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Napakagulo na ho ng mundo, ng Pilipinas. Huwag na po tayong sumali. Hanggang sumausaw. Peace for everyone. Yun lang po. Napakaganda naman ng parting Parting words Oo. ni Maraming salamat. Paki-follow na lang yung aking page, yung Pinoy Street yan, Lord. follow, page Pinoy na nahack last 2024. So nag-start uli ako. Hindi ko siya binuboost. Hindi ako Naka-follow ako, ha? Pero gusto ko lang mag-share ng aking mga saloobin din at malinawan ang mga komplikadong batas. Sige po. Paki-follow din po ang page natin. DWBL 1242. Tambayan. Tambayan. Ayan. Salamat Yes. po. Salamat, Thank attorney. you so much, Attorney DJ. Thank you, Ingat sa Attorney pagmamali. DJ. Oo. See you in court. Sama na ba? Iba yung See you dating. in a friendly court. Sama. Kaibigan Parang di natin maganda. yan. Oo nga. Anyway, yun. Thank you very much. Meron tayong si Leslie Bukobo. Good morning, Leslie. Ayan ba? Ito yata. Yun. Yun. Good morning, Leslie. And si Cecilia Manalo Lagmay. At bago tayo bumalik sa istasyon, no, kasi mamaya kasama si Manong Joe. Yun, salamat po tayo sa ating tagapagtaguyod, ang Philippine Charity Sweepstakes Office and Philippine Gaming Corporation. Ayan meron tayong Salamat po, PCSO. Salamat po, PCSO, Pagcor. Okay. Kaisa niyo po kami. Okay. Balik tayo sa istasyon, pakilala and pagbalik po si Manong Joe. Joe.
Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Magandang araw sa inyong lahat mga ka-senior. Ako po si Manong Joe Saldariaga at welcome sa Senior Hour with Manong Joe. Abril na, isang buwan na lang at eleksyon na. Handa na ba kayo? Napakahalaga ng ating boto mga ka-senior. Dahil ito ay isang karapatan na dapat nating gamitin upang mapabuti ang kinabukasan ng ating bansa. Hindi lang basta pagboto ang mahalaga, dapat din natin pag-isipan at suriin mabuti ang ating mga iboboto. Ang mga leader na ating pipiliin ay siyang magpapatakbo ng ating bayan sa susunod na 3 taon at 6 na taon. Kaya dapat siguraduhin nating karapat-dapat sila tapat at may malasakit sa ating kapwa Pilipino, lalo na sa ating mga senior citizen. At alam nyo ba, ito ang unang beses na boboto ang inyong lingkod bilang isang senior citizen. Kung dati, nakikisabay pa ako sa mahabang pila sa init ng araw, ngayon naman, meron ng express lane na para sa kagaya kong senior citizen. Pero bukod sa mas maiksing pila, ano pa nga ba ang benepisyo at dapat tandaan ng ating mga seniors sa darating na halalan? Ano ang mga dapat nating gawin para masigurong maging madali, ligtas at maayos ang pagboto natin? Para sagutin ang ating mga katanungan, maswerte po tayo at makakasama natin ngayon si Attorney Ronald Santiago mula sa Commission on Elections o COMELEC para ipaliwanag ang mga patakaran at proseso para sa ating mga senior citizen voters. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa amin sa Senior Hour, Attorney Ronald. Kinagagalak po namin at isang karangalan. Maaari po ba ninyong ibigay ang isang parang pinakamaikling overview ukol sa nalalapit na halalan at bakit ito mahalaga para sa ating bansa? Napakahalaga po because this is the time wherein meron po tayong power to choose our leaders, sino po yung nararapat na umupo bilang mga senators, party list, or even yung ating mga local government units. And kami po sa COMELEC, we are committed po na ang ating magiging eleksyon ay inclusive at participatory and lahat po kasama. Regular adult, senior citizens, PWD, mga IPs, and the youth. So we want everyone to participate and take part po to choose who deserve our vote this coming election po. Anong mga importanteng issue sa tingin nyo, Attorney Ronald, ang dapat tandaan? For example, kamukha ng mga senior citizens na tulad ko, habang naghahanda sila para bumoto sa halalan. For the first time po, nationwide, i-implement po namin yung ating tinatawag na early voting hours. Exclusively po para sa ating mga senior citizens, also with the persons with disabilities, and even the pregnant voters. As early as 5 o'clock po in the morning hanggang 7 a.m. Yan po ay ang aming po mga voting centers, sa aming mga presinto po ay bukas para sa ating mga senior citizens. Also po, just in case na hindi po kayanin na makapunta ng mga 5 a.m., lahat po ng aming presinto po ay may mga courtesy or express lanes po for the seniors, PWD, and pregnant voters. At ang ating regular voting hours po from 7 a.m. to 7 p.m. Pinalawig, pinahaba po namin para wala na po tayong excuse na dahil malayo tayo or galing tayo sa trabaho. So lahat po dapat makapag-participate. Ano po ang ginagawa ng COMELEC upang matulungan ng senior citizens na mas maintindihan yung proseso ng pagboto, lalo na ngayon na mas ginagamit na yung teknolohiya sa halalan? Alam naman natin, yung mga seniors tulad ko, hindi masyadong tech savvy. So ano po yung parang nagagawa po ng COMELEC para lalo pa silang matulungan? Una po, aside from we want na magkaroon po tayo ng orderly at saka peaceful elections, gusto rin po namin mag-improve po sa tinatawag na voters experience, especially po sa ating mga vulnerable sectors.
including the senior citizens po. As early as the voters registration po, Sir Joe, we are encouraging po yung ating mga seniors na mag-update po na kanilang voters records. We are collaborating with different agencies, even the Office of the Senior Citizens Affairs in every city. Nang sa gayon po, kapag updated po sa aming database po na sila po ay senior or PWD, sila po ay ilalagay namin sa tinatawag na accessible polling precinct. Specifically po sa ground floor para hindi po sila mahirapan sa araw po ng eleksyon na umakyat sa second, third, or fourth floor. And assuming naman po, Sir Joe, na hindi po nakapag-update yung ating mga botanteng senior or PWD, may mga support staff po kami na tinalaga para mag-assist po sa kanila from the ground floor na sila ang kukuha po ng kanilang balota sa pinakamataas na antas ng building kung saan po sila naka-assign na presinto. Nevertheless po, we are encouraging our senior citizens na kung kaya po nila pumunta sa kanilang mga presinto, meron po tayong priority lane. Sila po yung uunahin ng ating mga electoral boards or mga teachers. Meron po bang educational materials o activities tungkol sa pagboto na nakafocus sa aming mga seniors, Attorney Ronald, at paano nila ito ma-access o makukuha? Kami po sa COMELEC, meron po kaming special na office called Vulnerable Sectors Office or VSO. Ito po ay naglalayon na ma-improve pa ho namin ang aming proseso, especially po para sa ating mga seniors, PWDs, or even mga IPs po. Ang lahat po ng mga materials, video, and presentation po ay accessible po sa ating mga official Facebook page, COMELEC VSO. Maaari nyo rin po makita ito sa aming website. Lahat po ay available. And kanina po, natanong niyo po kanina, Sir John, paano po makakapag-catch up yung ating mga seniors sa technology? Well, with the use of our automated counting machine, just in case po na it's gonna be hard for them to look at the screen, take note po ng ating machine po na gagamitin ngayon ay may malaking screen. At just in case po na meron po silang difficulty sa pandinig, meron po silang pwedeng ma-utilize na mga headsets. And just in case po na talagang kailangan po ng assistance, in the event na wala po silang kasamang assistors, ang ating mga electoral boards or mga teachers po ay ready and willing po silang i-assist. Ano po ang mga mahalagang pagbabago sa process ng voting na dapat malaman namin mga senior citizens? Ngayon na din po yung vulnerable sector. Same process pa rin naman po, Sir Joe, and we just want to establish po na kung sino po yung nakalagay po sa tinatawag nating EDCBL or database of voters list po, na kung saan nandun po yung mga pagkakakilanlan or even pictures po ng ating mga botante, including po yung ating mga senior citizens. Sila po ang maaaring makaboto unless they are manually crossed out by reason of mayroon pong na-detect na multiple registration o di kaya nag-participate po sila sa mga local absentee voting and other reasons po. Nevertheless po, kapag nandun po yung pangalan po ninyo, ay i-assist po kayo ng aming mga electoral boards. The moment po na pumasok po kayo sa inyong presinto po, kayo po ay dadalhin sa special lanes po. Ideally po, we want to have at least 5 seats specifically for the seniors, PWDs at ating mga pregnant voters. And i-verify po natin kung sila po ay nakaboto na at makikita po natin yan kung meron na pong stain sa kanilang fingernails. Kapag wala naman po, si chairman po na siyang magde-determine ng kanyang identification ay bibigyan po siya ng balota at i-instruct po kung paano bilugan ng tama ang ating balota. Siya po ay bibigyan din po ng ating mga marking pens, ballot secrecy folder, and just in case na may katanungan po yung ating mga botante po ng mga senior po, ang ating mga electoral boards po ay trained namin to assist all of them. Paano po tinitiyak ng COMELEC na yung mga polling stations ay maa-access naming mga senior citizens, lalo na yung may mga kapansanan, yung may mobility issues? How sure are we na ito ay maaabot namin o makakaya namin kumbaga mapuntahan? As early as last year po, marami na kaming mga coordination meetings to prepare po para po sa ating mga 11.4 million roughly po na mga senior citizens na registered voters. Marami po. rin pala, no? Yes po. And we ensure po na magiging maganda po ang kanilang voters experience kung sila po ay naka-assign po sa mga medyo matataas na lugar at kaya po nila na pumunta po ron. We are encouraging them to go to their precinct because after all, sila naman po ang uunahin.
However po, kung ang ating mga senior citizens naman po talaga ay hirap po talaga na makapaglakad or makapunta sa kanilang mga presinto, again, meron po tayong tatawag na PPP or Priority Polling Precinct na kung saan yung ating mga support staff po ay i-assist po yung ating mga senior citizens mula sa pagkuha ng balota hanggang maisubmit po ito at maibigay po kay chairman na siyang i-designate na mag-feed po ng kanyang balota sa machine to be observed and witnessed by all the watchers to ensure po na ang lahat po ng boto ng ating senior citizens ay mabibilang po. Meron bang alternatibong paraan ng pagboto para sa aming mga seniors na hindi na namin kailangan pumunta sa polling stations? Paano po sila makakapag-apply para dito? As of now po, personal po kasi ang pagboto. And perhaps with our VSO, Vulnerable Sectors Office, we would see kung magkakaroon po ng ganyang options. Kasi iniiwasan din po natin, Sergio, na magamit din po yung ating mga senior citizens para sa flying voters, di po ba? So kailangan ma-identify po kung siya po ay eligible na voters. Kumbaga nag-iingat kayo mabuti. Yes po, pero rest assured po na ang bawat senior citizens po, ang ating mga PWDs din po, welcome po kayo at nandito po kami sa COMELEC para mag-assist po sa inyo for you to have a better and improved experience po sa araw po ng election. Meron ka bang huling payo o paalala para sa mga seniors at mga PWDs at gayon din yung mga kababayan natin nagdadalang tao habang naghahanda sila para sa nalalapit na eleksyon? As early as now po, dapat po ay nagre-research po tayo kung sino po ba yung karapat dapat natin iboto. Yung mga leader po na magbabalangkas ng batas na talagang mag-a-advocate po sa ating cause. Di po ba? Sa ating mga senior citizens, naniniwala po ko, ito po yung grupo ng mas matalino ang kanilang gagawing pagpili with all their experiences in life. So, I'm sure na yung ating mga senior citizens, alam na nila kung sino po ba dapat yung kanilang dapat na iluklok bilang senador, party list, or even mayors, councilors. So, lahat po yan ng mga factors. Ang gusto ko lang po sabihin sa ating mga senior citizens, huwag po tayong magpapadikta. Dapat po personal, dapat po sagrado ang ating gagawing boto. Tandaan po ninyo, ang boto po ninyo ay hindi lang po para sa inyong kapakanan, kundi po sa kapakanan ng ating mga apo. Kaya sana po, tulungan niyo po kami sa COMELEC sa aming campaign against vote buying and vote selling at tulungan niyo rin kaming ikampanya si Wisely, kaya dapat vote wisely po. Maraming salamat, Attorney Ronald, sa napakalinaw na paliwanag mo tungkol sa voting process para sa ating mga senior citizens. Mga ka-senior, tandaan natin, ang ating boto ay isang mahalagang karapatan at responsibilidad. Huwag ho natin sayangin. Pumili ng mga kandidatong sa tingin ninyo ay may malasakit sa bansa, sa ating pamilya, at syempre sa ating mga senior citizens. Siguraduhin po natin na handa tayo sa araw ng halalan at eleksyon. Ihanda ang ating listahan. Ako po ganun meron akong listahan ahead of time para hindi na ako magtagal sa presinto. Alamin yung tamang pamamaraan at pumunta ng maaga. Ayun, para sa ating mga seniors, maaga naman tayo gumising as early as 5 a.m. Sinabi na ni Attorney Ronald, may special lane pa tayo. Kumbaga VIP treatment ang mga seniors pagdating ng halalan. At malaking pasasalamat po sa COMELEC sa pangunguna ni Chairman Garcia at isip niyo po kami na mga senior citizens. So, bago ako magtapos, muli doon sa ating mga tagapanood, tandaan po ninyo, i-like lang po ninyo itong Manong Joe, more than 30,000 followers na po tayo. Dagdagan pa po natin yan. At I'm sure dahil dito sa interview ito with Attorney Ronald, lalo po tayong dadamit. Maraming salamat po sa inyong lahat in advance. Hanggang sa susunod na episode ng Senior Hour with Manong Joe, back to you mga katambay.
Okay, magandang umaga po ulit mga katambay. Nagbabalik po Balik ang mga tambay. Good morning! Morning. Sarap Good tumambay morning. ng may pandesal eh. Oo, ang sarap Kung ah. ano na nang napag-uusapan natin dun eh. Ayun. Meron bang difference ang solo parent sa single parent? May kaibahan ba yun? Hindi ba pareho lang yun? Alin? May kaibahan ba ang solo parent sa single parent? Hindi ko rin alam. Hindi ba pareho lang yun? Interchangeably, on its first impression, parang pareho. Mhm. Pero meron yatang pagkakaiba. Pero pakinggan natin yung guess natin. Oo. Ano ba ang pagkakaiba ng single and solo? Solo. O yun nga kasi tawag dito no, mainit balita ngayon no, yung isang kandidato sa Pasig, no, Mhm. yung feeling God's gift to women. Di ba? May Narcissus. Narcissus. Si Narcissus, Ah. no? Mira mo lahat daw ng mga solo parent Oo, na. nandiregla pa. Ano ba sinabi niya? Ayun na nga. Yun nga. Lahat ng mga lahat ng solo parent solo po parent. dyan na Yung mga niregla pa. pwedeng Nililinaw sumiping ko, sa akin. Nililinaw ko, yung niregla pa. Meron pa ganun May lang. ganun pa, oo. Stress pa niya. Ay, ano daw? Pwedeng sumiping sa akin. Magpalisan lang po kayo dyan sa gilid. Ganun. Sabi Hindi ko ba nga, ground for disqualification ng ganon? yun Ayun na nga eh. niya? binigyan siya ng COMELEC ng show cause order ba yung tawag doon? Yun. Mm, Tama mm, yan. Di ba? The grade naman masyado. Sobrang bastos. Ang nakakatawa ngayon, Buti na lang, hindi ako botante ng Pasig kasi baka i-call out ko siya. Hindi. Hindi niya ako constituent eh. ang Kaya baka walang nakakatawa, personality. ang nakakatawa at nakakainis ngayon, Mm. nisisi niya si Vico. Mhm. Oh, Ano okay. kaya naman ni Vico doon? Ikaw nagsalita. Tapos, ngayon, ang nisisi niya ulit, yun daw nag-upload ng video. Hindi daw kabuuan ng dapat daw. Kahit po hindi Pero kahit buo walang yung... context, Oo. kahit context, walang context, kahit- yung sinabi Kahit niya. buuin pa natin yan, kahit sabi mong biro lang po, kahit meron kang karuktong na biro lang po yan, hindi magandang biro yan. Mhm. Nag-apologize na ba siya? Parang naman, oo. O, dapat Pero, lang din. Pero, kaya ngayon, inimbitahan po natin si Mhm. bagong henerasyon na Yun. Representative Bernadette Herrera. No? Para kunan natin reaksyon tungkol sa pahayag Nung kandidato. congressman din. Congressman, Congressional candidate din to ng Pasig. Anong distrito ba yun, Kuya Charlie? Lone district yata ang Pasig. hindi. Dalawa. Di ba? Dalawa. Dalawa na ba Dalawa ngayon? na. Dalawa. Dati kasi lone district to eh. Siguro sa one siya. One. Ma'am. Mm. Babanggitin ba natin ang pangalan niya? Baka magkaroon pa ng recall. Hindi Oo naman, nga. di ba? Oo, baka matanda pa. Baka ay sino ko yan? Tignan nga natin. Ay, siya na nga. Oo. Siya na nga. Siya na nga. Alam naman ng tao kasi yun. Kasi na So, siya na nga. yun, Sa mga diba? Siya na nga. Constituent siya, kilala naman siya. Kasi Oo. isa nga sa advocacy ni Congresswoman Iyan ba siya? Herrera. Iyan, itawag nga siya. Yan na nga. Yan na nga. Yan na nga. at Siya na nga. Siya na nga. Siya. Siya na nga. Kaya nga sasabi ko siya na nga. Di mo na pick up. Isa sa advocacies kasi ni Congresswoman Herrera, yung solo parent. No? Mm. Specifically, tinagit dito ni siyang na nga ang solo parent. Pasalamat naman tayo. Meron mga tayong kongresista na ipinaglalaban ng Oo. mga solo parents natin. Pero tanungin nga na sa kanya, anong kaibahan ng solo parent sa single parent? Ako Mm. mismo, interchangeably ko yan nagagamit. Pero is there a technical or legal Oo. difference? Nandiyan na ba si Congresswoman Herrera? Pasok na? Wala pa. Wala pa. Wala pa. Antayin natin. Mm. Kasi mga tanong natin sa kanya. O, habang hinintay natin, babatiin ko muna syempre yung naghatid sa akin. Ayun! Ah, Good morning! Good morning, Leng. And of course, my daughter, Attorney Alex. And Oh. kay Carlos. And magandang umaga my din sons, sa'yo. Carlos. And then my mommy. Hello, mommy. Hi, Mommy Luni. I love you. Si Kuya Denish. Oh, syempre, lagi nakikinig. And also, I would like to greet also si Mommy Tet Soriano and Daddy Larry Soriano. Hello, good morning. Mami, Daddy. Pogit, Yes. maganda. Yes, napakapogit, napakagandang mag-anak. 631. We'll see you soon.
See you soon. Oo. Anong number to? Um, 631. 08. 08. Kung calling from a cellphone, Hindi. kailangan may 028. Hindi. Pero kung direct landline, kasi 7 lang to, di ba? 8 na ngayon, di ba? Ang Oh, may number. 8 8. na. 8 ba? 8, ano? Oo. Landline ba ang gagamitin ko? Baka. 863. 12647. Ayan, kung gusto niyo rin po, yung mga ano din po, no? Pwede po kayo tumawag dito, yung mga gusto magbigay Gusto ng mo. reaction. Yes, oo. Ayan. Ayan. Ayan, habang hindi pa natin si Congresswoman Herrera, ito po, makabilis ko pang batiin dyan. No? Oo. So, binabati ko rin si Pastor Jerry Castorillo. Castorillo. At saka Yan. si Sister Edsel. Sister Edsel. Salamat po sa tulong salamat nyo. sa tulong nyo dyan sa Las Vegas. At salamat sa tawag nyo ng Sa tawag nyo ng kanina. madaling araw. Oo. Oo. Ay. Tignan mo, no, ang dami naman pwedeng maging gimmick. No? Mhm. Ang dami pwedeng maging gimmick sa kampanya. Bakit yun? Oo, kasi ang sabi niya, para lang daw to make kasi serious daw, and just to break lang daw yung pero para ganun ang joke mo, nako, para lang magising. Talagang nagising nga, pero kabastusan naman din Oo, talaga. napaka-degrading sa... Lalo na sa mga Degrading. kababaihan. Baihan. Tapos nakaano pang yung Nag-discriminate sa mga menopausal. menopausal yun. Hindi sinama. Hindi sinama yung mga nagme-menopause. Hindi sinama eh. Parang nalipigil ko Yung pala, yung pala nakakasakit. Ayun ba? Doon pala kayo. Yung pala reaction eh. Yung pala yun. No? Oo. Kaya Grabe. pala maraming nag-react. Kaya talagang umiinit ayan na. Ayan na. Si... Papamano daw ba? Tapos i-up. I think you have to ito. Yun. Good morning, Kong. And iaangat to. I don't know. Hello? Good morning, Kong. Yes. Oo. Good morning, Congresswoman. Good morning, Ako po Congresswoman. si Attorney Parang Faye. malabo kayo. Ay, I cannot hear you. Mahina. mahina. Oo. Garbled ka. Yan po. Kasama po natin si Attorney Faye and si... I cannot understand you. Ay. I cannot hear you. Ay, hindi tayo marinig. Ay, naku, hindi tayo marinig. Sa cellphone na lang. Phone na lang dito. Cellphone na lang. Sandali lang po. Sa cellphone na lang. Tawag ang cellphone. Kong, kami lang po tawag sa cellphone. Okay, sige. Ako itapat natin dito. Loudspeaker. O di i-off na natin yun. Okay, sige. Which one? Yung Naka-off na. Iba itong dalawa. Amin ako magtatapat dito. Charlie? Good morning, Kong. Morning. Hindi ko rin mapasok yung yung link na binigay mo. Ganon. May... Parang accept or cookies. Wala. Yan. Ayaw niya umandar. Naku, sayang naman. sayang. Ayun nga, Kong, kasi yung yung... Ay, nga pala, no? Kasama pa si Dayan. si Katambay Dian at si Attorney Faye. Good morning, Hi, Congresswoman. Attorney Faye. Good morning. Yun, yung sana namin reaction tungkol doon sa kandidato sa Pasig na na masyadong binastos yung ganun correcta. Binastos yung mga kababaihan, particularly yung mga solo parent na Siyempre, nag-react ako kaagad, Charlie. The first thing I did was I forwarded it to COMELEC Chair George Garcia. Kaya sabi ko sa kanya, Attorney Chair, bawal ito. Tapos sinend ko nga sa kanya yung anti-bastos law and all that. Pero siyempre, magaling naman si COMELEC Chair Garcia. Kaya sabi niya, no ma'am, papadala na daw namin kaagad yan ng show cause order. So, happy naman ako na agad immediate yung reaction niya. Tapos siyempre, we released a statement kasi alam mo naman yung Sir Dominico is used to be the National Council President for the Solo Parents ng NCSP, National Council for Solo Parents. Kaya talagang
Syempre, masakit yun, Charlie. Kasi hirap na nga yung mga solo parents. Nag-iisa na nga sila. Anong tingin mo? Sex lang ang kailangan nila. That's very tough. Baka list of their concerns nga yan. Very least of their concerns. Like kung nga sinasabi, my God, ni wala nga mapag-iwanan ng bata para maghanap buhay at magtrabaho. Tapos, ganyan pa ang gagawin ninyo. Parang, sometimes kasi, men tend to really give jokes like that. Alam mo naman yun, akala kasi nila joke. Pero kasi hindi nila alam, hindi kasi sila babae. Diba? No, attorneys and Dayan, diba? Yes, They're not, Congresswoman. they're not women. So parang, hindi nila, sa kanila kasi mag-sex joke ka, okay sa kanila eh. Pero diba sa ating mga kababayan, kahit pabiru yan or hindi, nakakaasar. Offensive at Ako po lalaki, kokong, pero ako napipikon ako doon. Pero dinagdag lang namin ng konting biro kanina, Congresswoman, kasi meron siyang qualification eh. Oo. In-out niya yung mga menopausal eh. Meron pang ganon. Di ba parang, ano ba akala mo? Talagang wala kang alam. Parang gusto pa niyang, tsaka din sa sinabi niya na, parang gusto pa niyang makabuntis eh. Oo. Gusto pa niyang magkalat ng lahi niya. Doon sa sinabi niya. Kasi niregla pa daw. Kasi may qualification sinabi. Basta yung nireregla pa daw, sabi niya. No, that's really very foul. At saka kaya talagang pinoint out namin, we have this anti-bastos law that we passed in 2019. Na ano ba, na Safe Spaces Act nga ito eh. Di ba? Ang inaalakad nga namin yun yung Online Safe Spaces Act. Tapos na kami sa Safe Spaces Act eh. Di ba? Kasi akala ng mga kalalakihan, mababaw siya. Pero hindi siya mababaw. Alam mo, nasaktan talaga yung mga solo parents. I was in Cebu yesterday. Dahil nag-meeting ako sa mga solo parents, presidents all over Cebu City and some of the other towns in Carcar and in, Compostela. And yun talagang sabi nila, ma'am, thank you dun sa ginawa niyo dun sa Attorney Sia. Buti lang you call their attention and all that. So, mag-file din ako ng resolution of investigation, but although we don't have a time for that, but I just want to file it kasi para magkaroon lang ba talaga ng awareness na yung oversight namin ng batas na to has to be activated. Kasi diba lahat naman ng batas namin may oversight. Parang pagdating sa kampanya, dahil akala joke-joke, kasi alam mo, it's also hard to catch attention of people, diba, pagka-rally. Pero huwag nyo naman gamitin yung babae, ang dami nyo naman pwede lang gamitin yung lalaki kung ang nakapikot pa ito kung justify niya pa eh, naninisi siya eh. Sabi niya kasi may kasalanan niya kaya kumalat dahil si Vico. Ano kinalaman ni Vico dito? Kasi ngayon naman sisisi niya yung nag-upload daw ng video. Kay biro yan. Actually, when I released the statement, nagdadalawang isip ako kung i-quote ko pa siya. Kasi pag kinote ko pa siya, edi parang inulat ko pa yung sinabi. So I said that. Kaya lang siyempre, when you release your statement, even without the quote, they will still include the quote para mabasa at maintindihan ng mga tao. Sumikat kung siya. ano yung mensahe. Anyway, ano naman I'm happy with what George did, with what Chairman George Garcia did, na nag-call attention siya. Sa akin naman, ma-call lang yung attention niya at maging example sa lahat. Kaya lang, parang di pa example dahil may umulit pa. May umulit pa. May gumaya ayoko sa akin magaling. Alam niya, Charlie yan for sure. Parang hindi pa nakukwento si Kuya Charlie Pero hindi naman sa solo parents but sa women. So I already called the attention of Chairman George and sabi ni Chairman George, magsushow cause order daw sa today for that former congressman saka governor candidate. Kaya Alam ko na. Kwento mo sa amin Kuya Charlie. Kaya nga yata talaga. Pero sabi naman ni Chairman George, he will handle it. Kaya ako gusto i-file yung resolution, again, to remind everyone, there's this anti-bastos law that we passed in Congress. Especially the candidates. You want to serve the public. Be good examples. You're the one who's supposed to be defending women, defending solo parents. You have no place and no right to do this. Diba? Parang least of their worries ng isang kababaihan ang sex. Para alam ng lahat. It's the least of our worries. Mas marami na solo parents, maghahanap pa yan ng pagkakakitaan. Like kung sinasabi, sana ito may opportunity para lang marinig ng lahat. Yung mga solo parents, isang tao yan, isang ina, isang ama sa isang katawan. Walang pinag-iiwanan.
Kaya pag nagtatrabaho sila, they have to get someone. They have to pay someone Pay in order to work. They have to pay someone because these are minors. Kasi ang solo parents man, 22 years old and below, basta nag-aaral pa yung bata. You're considered a solo parent. Na there's a solo parent ID. So pag nagtatrabaho ka, in order for you to work, meron kang dapat pag-iwanan ng anak mo. So may kahati na kaagad ang sweldo mo. At yun ang hindi na-realize ng tao. Pag pumipila yan sa ayuda, syempre may iiwan ng bata yan. May magbabantay. Pag uwi niyan, may kahati pa rin yung ayuda niya. Agad-agad. Kasi syempre kahit naman papakiusapan mo ang kapatid mo, nanay mo, and all that, syempre kahit pa paano makikipakikay, you'll say thank you even if they won't ask for it. Diba? So, kaya agad hati na everything. That's why nananawagan ako sa lahat. Give close attention to solo parents because that is the least of their worries. Talagang, that's why I'm also calling on the local government units na hindi pa nagpapatupad ng solo parent law. Maawa po kayo sa mga solo parents ninyo kasi nag-iisa po sila. Kung balik ako po natin mamaya yung solo parent, no? Sa ngayon po, ang tanong ko lang po ganito. Kasi meron tayo anti-bastos law. Safe Space Oo, Act. Safe Space Act. Tapos, eto, maliwanag na nambastos tong kandidatong to. Hindi ba dapat sana, kung maliwanag naman yung kanyang violation dun sa batas, dapat automatic disqualification to? Yan ang binato ko kay Chairman George kasi aside from the safe spaces law, meron din tayong election law na bawal po yan. Kaya nasa sa COMELEC din, hindi naman ako pwedeng mag-decide for COMELEC. Meron silang commissioners doon. That's why nag-file na po ng disqualification ng National Council for Solo Parents under yung kay third nominee namin na si Red de Guzman. Tapos nag-file din kami meron din kami isang final na hintay ko na lang na ma-file niya. May ipa-file niya today para to call attention siyempre sa IBP at saka sa kung ano dapat action para dito. Disciplinary action. Opo, kasi abogado siya. Yung sa kandidato, abogado siya. Opo, abogado pa siya. Kaya they will file an IBP for disciplinary action or disbarment. Masanction din naman daw. Dapat. Kasi Kasi, observe due process, di ipagpaliwanag natin siya. Yeah. Pero Kasi still, hindi nga pwedeng automatic disqualification talaga. Dahil siyempre may proseso tayo. So let's wait for Chairman George. pero kasi maliwanag na. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Kasi ito mga pinsan, bawal bastos talaga. Pumito ka nga lang eh. Oo. May naglalakad na babae. Pumito ka lang. Nasa Congress. Chichitan mo lang yung babae. Oo, sabihin mo lang, woot woot, wow, sexy. Liable Liable ka na under dyan sa bawal bastos act eh. Ito pa kayang sinabi niya. Yun nga, Talaga diba? super foul, no? Hindi. Talagang sabi ko, alam mo, well, siyempre, di ba galit-galit yung mga solo parents, pero, hindi, magdala. May nagbirong isa na parang, ano tingin mo sa amin? Pang one round lang. Pero sobrang galit niya. So, galit siya. Oo, Galit siya. Parang kumbaga kapal ng mukha mo. Kapag baka sabi pa nung nagalit baka ikaw ang sumuko. Ayun, exactly, ang galing mo, nabasa mo yung idea. Kasi alam mo yun, syempre, sometimes women, pagka inano nila yan, loko ka, yung papakit. Yeah, after gibiloan kami ilang mga barkada, gibiloan kami kasi yung pang feeling niya parang God's gift to women. Kaya gibiloan kami. Tayo nga ang popogi natin, hindi tayo nagsasabi ng gano'n. Sobra. Overconfident naman. siya. Mas pogi pa kay Aga at kay Richard to. Yung feeling niya, di ba? Parang gano'n no? Pumila daw Oo, pumila. Kung yung mga gwapo, hindi yan sinasabi, may respeto sa babae. Yun na nga. Kaya it's refreshing to know, Congresswoman, na may mga kagaya mong itinataguyod ang solo parents. yun. Kasi sino na naman magiging boses nila kung wala ka? Alam mo, totoo, kasi nung kinol attention ko ni Red de Guzman, 2 years pa lang hindi implemented yung batas na ginawa namin. So parang itong Safe Spaces Act, pinasa namin 2019, pero wala pang nasusubukan dito. So sana may masubukan tayo. Sana yan na nga. There's always a first one. There's no one yet tried dito sa anti-bastos law Baka sakaling ito yung first. Baka sakali, no? Case law natin siya. Yan, Kok, sa solo parent, may solo parent law tayo. Ano ba ang mga benepisyo
ng mga solo parent under sa batas? Okay, nako, napakadami kasi. Number one, syempre, yung solo parent ID nila. Alam mo, ang pinaka, yung solo parent ID, akala nila, pag mayaman yung solo parent, hindi na pwedeng kumuha ng ID. Basta lahat under the definition of the solo parent should get an ID. Ang hindi lang sila magfa-fall para dun sa monthly subsidy, saka dun sa solo parent booklet. Yung solo parent booklet natin would entitle you to discounts only for diapers, medicines, and milk. Kasi pang 6 years old and below lang to. Pang solo parents na may anak na below 6 years old na hindi lumalagpas ang kita sa 250,000. Okay, ganun din yung monthly subsidy. This is for the minimum wage earners and pababa. Sila lang ang may monthly subsidy na walang regular ayuda na hindi naiintindihan ng ating mga local government units. Akala nila lahat ng solo parents na may ID, lahat may ayuda. Sabi ko, hindi po ganun. Only those na 0 to minimum wage and yung walang, hindi kasama sa 4Ps, hindi kasama sa social pension, hindi kasama sa yung wala talagang regular na natatanggap. So yung talagang naiwan na solo parent lang ang bibigyan. And then PhilHealth, automatic dapat covered sila. Automatic. So, ang cover sila para sa mga hindi employed, at least yun na-implement na. Kaya nananawagan ako sa DSWD, mali sila kahapon sa briefing nila sa Region 6. Sinasabi nila, walang budget ang PhilHealth. That's not true. Meron dahil may nasubukan na ako dahil sinabi ng PhilHealth, naglabas sila ng guidelines. So, budget hearing, I demanded from PhilHealth, ilabas nyo ang guidelines for the solo parents. So, ngayon, kahit sinong solo parent na pumunta, makakakuha kayo ng inyong PhilHealth. Libre po yan. Ang isa na lang pong pinagtatalunan namin ngayon na nasa batas na mariing pa namin pinagtatalunan ng PhilHealth. Kasi dapat yung mga employed na solo parents na may ID, dapat sagot ng PhilHealth yung kanilang contribution. Kasama dun sa tax law. Kaso hindi pa yan ini-implement ng PhilHealth hanggang ngayon. Congresswoman, dagdag kaalaman lang po, ang ibig sabihin po ba ng solo parent ay yung partner niya nag-opt out of the relationship kaya the solo parent is the one obligated to tend for the child or yes, covered not automatic. Sorry. Or covered po ba ang dating mag-asawa pero namatay, bale na byudo or na byuda, solo parent na rin po ba yun? Yes, covered automatic. Yun ang number one talaga, yung subakabilang buhay ang asawa. Paano po pag na iniwan? Sa mga kabilang bahay. Sa mga kabilang bahay. Lalo na, kasama din po yan. Basta wala silang natatanggap na support from the father. Or from the spouse. Sorry, not the, kasi merong solo parent na lalaki na. From the spouse. So kung wala silang support from the spouse, if they're the only ones, the definition, if they're the only ones supporting their children, na nag-iisa ka, wala kang tulong galing sa nanay mo, wala kang tulong galing sa mga kapatid mo, nag-iisa ka to support your children. Kahit po yung guardian, for example, tita, namatay both parents, naiwan sa yung mga anak. Tapos mag-isa ka tending for the children of your brother or sister, solo parent ka. Mga parents, na kunwari namatayan ng yung dalawa, wala. For example, may anak na naiwan, ikaw nag-aalaga. Yung mga lola at lola can also be solo parents. Ang OFW po, yung asawa or guardian or kung sinong nagbabantay dito na guardian ng solo parent na semi-skilled or low-skilled can be considered a solo parent. So they can apply for a solo parent ID. Ilang anak po ang pwede ng solo parent? Kahit isa lang pwede? Opo, kahit isa lang po, you're a solo parent. Kung 5, times 5 po ba ang matatanggap? Hindi po. Wala po doon yun. Ano lang po, enjoy. That's why marami pa rin po kaming dapat gawin sa batas. Kasi syempre sa pag-ikot ko ngayon, parang sinasabi ng solo parent, ma'am, ang hirap po kasi, kunwari, magbigay lang ng 200 or 500 yung spouse. Considered na sana nagbibigay. May 500 a month. So, kailangan pa namin i-define magkano ba yung support for them to be disqualified to be considered a solo parent. Diba? So, yan yung mga bagay na kailangan talagang pag-usapan. Nabalikan pa sa batas. Tapos talagang nahihirapan din. Ang mabigat kasi dito, yung mga solo parents na wala nang anak below 22 years old, yung graduate na sa pagiging solo parent.
Kasi pag wala ka ng anak na, dapat, kasi may mga anak pa rin na nag-aaral above 22 eh. Kasi syempre minsan tumigil dahil nagtrabaho para sa pamilya. So dapat meron kang definition na as long as nag-aaral pa sila ng kolehiyo. At nagbabayad pa rin yung mga gulang mo ng tuition fee. So yun ang mga ibang ano. Tapos siguro i-define yung solo parents sa single parents. Yung single parents yung wala ng minor, solo parents yung may minor pa. Kung so yun ang Kung difference. Yes. pwede nating i-expand pa yung benefits ng solo parent like na parang senior and PWD na may discount din sa pagkain and sa restaurant Sa kasi medicines. kasi sabi Yan ang gusto namin ilaban. kasi nga 'di ba meron siyang dagdag gastos daw magkatrabaho siya. Kailangan niya kumuha ng ng mag-aalaga sa anak niya. So additional expenses 'yun eh. Diba? Opo, kaya yun ang like ko sinasabi. Yes, alam ko, iba ang senior citizens natin. Kaya lang ang senior citizens, may mga anak na nag-aalaga sa kanila. Normally yan. Normally, not all. Siyempre, pag may PWDs tayo, normally din, siguradong may nag-aalaga sa kanila. So mas malaki ang gastos ng solo parent. Pero sa solo parent po, wala pong nag-aalaga sa kanila. Kaya, bago kasi yun, Charlie, kailangan paintindi natin sa ating mga kababayan kung gaano kahirap yung plight ng solo parents. Kasi alam mo naman, minsan ng establishments, pag nakarinig din ng discount, parang, discount na naman, discount na naman. Ito na naman. So, kaya we have to first, make them understand yung plight ng solo parents na ito mga solo parents na to, talagang mag-isa. Hindi lang And yun, then we have to ensure also that we define it properly. Talagang yung may solo parent ID. Kasi, medyo nagkakaproblema doon sa issuances sa mga local government units. Sometimes napupolitika sila. Sometimes hindi nagre-release yung mga local government units. As a matter of fact, only 50% of the LGUs ang may solo parent ID. Only 5 cities ang merong solo parent booklet. Hindi lang kung hindi lang discount to, pati po sa pila kasi syempre kung ang solo parent nagkatrabaho yan tapos dumaan siya sa isang fast food para bilhin pa sa lubong yung anak niya, nagmamadali yan eh dahil di ba baka walang Ang galing mo, Charlie. Tamang-tama ka talaga doon. Totoo yun. Kaya lang, tulungan nyo ako. Kailangan kasi ma-accept ng lahat ng tao how difficult it is to be a solo parent. Kasi parang sa senior, madali nila matanggap. Sa PWD, madali nila matanggap. Sa solo, kasi ang solo parents, hindi yan nagmumukmuk eh. So hindi yan mukhang kawawa. Pero hindi yan nagreklamo kasi walang panahon magreklamo. Puro sa trabaho. Pero mas magmamadali yan kaysa doon sa Precisely. di ba? Kung kasi Kaya nga. kailangan niya umuwi sa bahay eh. So, importante na mararamdaman ng ating mga kababayan how difficult it is to be a solo para maipasa natin yung ganyan. Pero Charlie, sa lahat ng DSWD na social programs, priority ang solo parents. Ganon din sa DOLE. Nasa batas na yun, they are prioritized. Priority dapat sila dyan. Sila dapat ang isa sa mga priorities ng ayuda, ng livelihood program, lalo na sa livelihood. Kasi ang importante sa mga solo parents, nasa bahay yung kanilang hanap buhay. Kasi nga, they have to tend for their children while working. So I'm really pushing na DOLE and DSWD yung mga sustainable livelihood program nila ay dapat priority talaga ang solo parents. And alam niyo ba, I don't know if you know this, Diane and Attorney, meron tayong DTI. Sa DTI, merong Small Business Corporation. Nagpapautang sila ng 300,000 to 1 million na walang collateral, mababang interest, and no payment on the first year. So these are things na gusto kong i-prioritize ang solo parents, especially those with existing business. That's really good. Kailangan kasi we now should move towards puhunang pangkabuhayan eh. Kailangan, hindi ko sasabing masama ang ayuda, pero dapat sana iangat na lang natin yung ayuda at puhunan para may responsibility. We have become a welfare state. Naman kayo, nasa si Attorney. Alam niyo ba na-discover ko? Sorry, ang daldal ko na ha. We welcome Alam it. niyo ba na-discover namin sa kakahanap ng mga micro-lending, sa kakahanap ng mga ganito, kung paano natin mapapautang yung mga solo parents at magkaroon sila ng negosyo. Alam mo, requirement pala ng BSP that 8% of the portfolio of private banks or government banks for that matter should go to micro-lending. 8%.
Alam niyo ba kung magkano lang ang napapautang nila for microlending? It's just 1.8%. 1.8%. And I was talking to some banks at sabi nila, they'd rather pay the penalty. Binabayaran na nila yung penalty for compliance. And what that is bad. Because that 1.8%, if the 6.2%, sabi sa amin, nasa 650 billion yan. If yan, iikot yan at mag-devise sila ng sistema na napapautang ng parang 5-6 style na hindi ganun katlaki ang interest. But I'm just saying everyday collection, yung mga lending. Kung ganito yung style nila at low interest because banko sila, they can partner naman with yung card, yung mga microfinancing institutions, parang yung 20% requirement sa social housing. If banks can do this, then maraming solo parents and women who can avail of this. Kasi napakalaki pa ng pwedeng ipautang sa microlending na hindi ginagawa ng mga private banks. Pwede kasing gawin din tayo ng campaign or awareness na bawasan ang konting stigma ng mga solo parents. I mean, sad to say, meron din kasing stigma. Sana matanggal din yon para naman yung confidence din ng mga bangko siguro na makapagpahiram na mababayaran din sila. Actually, yung stigma na yan ang dahilan kung bakit nagbiro ng gano'n yung, nagsalita ng gano'n yung kandidato na yun. No, wait lang. Doon, Actually, siya you have to ask yourself. Sorry. You have to ask yourself, if some institutions like Small Business Corporation can do it at mataas ang repayment rate nila. Kasi mabababang loans lang naman to Meron namang mga AI capability na ang software. Meron tayong AI capability para ma-check kung good credit ka. So that's why we have to institutionalize a credit scoring. Yan ang isang ginagawa naming bill ngayon. We have to institutionalize a credit scoring para alam mo kung mabali magpautang. Kasi ang AI ngayon, by using your phone, nakikita na yung behavior ng isang tao. Kung ikaw ba'y nagsusugal sa phone mo, ikaw ba'y bumibili ng games, pa-shopping ka ba, and all that, then, hindi ka mataas ang credit scoring mo. Naintindihan mo ako? Naku, mag-games tayo mamaya. Mag-games tayo. Maraming aktong dalawang to. That's how pwede mong pabilisin Kasi makikita mo doon ang solo parents, wala na yung panahon magaganyan. Di ba? Kung nagsascatter ka dyan and all that, diba? Then, hindi ka mataas na credit score. Then, hindi ka mapapautang. So, we're teaching now people pa to behave properly in terms of using their phone also because dyan makikita ang credit nila, kung ano yung credit score nila. Yan, yung mga app nyo. Let's make use of the global technology. Kasi walang excuse if kayang gawin ng ibang microfinancing institutions na mataas ang kanilang repayment rate. I don't see why private banks cannot do this. They can partner, like I said, just like ng social housing component ng mga malalaking developers, di ba? Ang ginagawa nila, yung 20%, they partner it sa small developers for that component. So, banks can do the same. So I have to just find a way. So nagpapadraft ako ng bill sa lawyer para pag sana hopefully when we win again, we can file a bill on this. Congratulations in advance na, Congresswoman. Siyempre, we'll win again yan. Ang hirap ng election ngayon, hindi madali. Ayun kaya gusto namin itulak yung goodbye 5-6. Oo, maganda yan. Maganda yun. Napakadami naming narinig na maganda sa inyo. Oo nga. Congresswoman. Kasi kapit sa patilim na yung mga tao. So goodbye 5-6 is something. Saka yung may shaming, yung may mga shaming. Grabe na yung mga shaming ng mga lending. Parang, grabe. Talagang pinapahiya na nila sa social media, sa and to all your friends, kasi, harassment. Harassment Kailangan i-define natin yung harassment na yan. Kasi grabe na rin yung online lending. Sobra na sila harass. Yung mga lending pala, sorry. Sobra na sila. Parang talagang they are taking advantage of the plight of those who are in need. Talagang wala na inaabuso na nila yung, parang talagang, sorry, parang talagang, sprinkling salt on an open wound. Hindi ko maisip yung term. Parang gano'n parang mas lalo pa nilang nakadapa na tinatapakan pa lalo. Kalamansi sa sugat. Yun, kalamansi sa sugat. Pinigapig. Yun, aray, di ba? Aray. Wala, hirap na nga yung utang, mga utang para pambayad sa utang. Utang ulit, pambayad sa utang. And samantala, there are opportunities naman in government. Pero hindi nakakarating sa tao. So,
there should really be an institution or dapat talaga magaling yung information dissemination ng gobyerno para nalalaman ng mga small business corporation. I just found out on budget hearing that there's such a thing. So kaya sabi ko sa small business corporation, ano ba, you're not doing very well in terms of giving information to those in need. That you were created to help the small entrepreneurs. We want to create micro entrepreneurs because if we have plenty of micro entrepreneurs, hindi natin kailangan ng ayuda sa ating bansa. Diba? Hindi magiging ignorante ang mga tao. Diba? Kailangan ang trabaho po namin mawala sa ignorance ang mga tao, mawala sa kahirapan. Give them opportunities and not teach them na humintay ng babaksak sa kanilang mga palad. Welfare na lang. But I'm not saying ayuda is bad. Ayuda is for those who need it. Yung kunwari, senior citizen na talagang hindi na makaalis ng bahay, mga hindi na makatrabaho, pero yung mga malalakas pa. Diba, turuan natin silang maghanap buhay. Kaya nga. Tutoy, para mong ini-institutionalize yung mendicant culture Yes, ito. Opo. Or sabi ko nga, kaya kausap ko nga yung DSWD, pwede kaya na pag-abot nyo ng ayuda, nakapila na dyan yung pwede nyong biling magtaho, mag-fishball, para lang ba? Diba? May profiling na kung anong pwede na. Ang tahunan daw ng paho is 2.5. Diba? 2.5 yung puhunan ng taho. Ang kita nun, 1.5 kung maubos mo. Yung taho in one day. At hindi pa nga buong araw yun. Half day lang yun, mauubos mo na. Sa ilalim. Whatever. Basta importante, pag naubos mo yun, may 1.5 ka. So yung binigay sa yung ayuda, so kung binigyan ka ng 3,000, binili mo yung taho ng 2.5, may 500 ka, mabenta mo ng 1.5, edi yung 3,000 mo, daging 4.5 na. Pwede mo lang paikutin. Pumwesto ka lang sa may foot traffic ng umaga. So dapat ayuda has to be coupled with education. Yun nga po. Tama po yun, Kong. Kaya gusto ko may nakapila dyan na opportunity na, ito, bibili mo ng taho, bibili mo ng fishball, para paglabas nila, ang dala-dala nila, negosyo. Hindi tumanggap. That's my dream, of course, that's my dream. Pangarap ko, sana magawa pa namin. Syempre, minsan nag-iisip ka, dahil syempre na-stuck tayo sa pandemic, but we're not in the pandemic anymore. So we have to get out of the mendicancy or ayuda system and really find more ways to give livelihood and trainings and opportunities for capital to our constituents. Maraming salamat po, Kong. Para ma-empower natin sila. Oo, napakaganda naman Kahit ng mga kami po, senior. na-empower mo, Kong. Turuan niyo po ako. Yes, Oo. nandito lang po kami. Gusto namin yan. Interview ka namin na susunod. Goodbye 5-6. Gusto namin yan. Makiki-advocate kami sa inyo dyan, Congresswoman, and we hope to see you in person soon. Sabihin namin kay Katambay Charlie. Low-tech person po kasi ako. Ang hirap nung link na binigay sa akin. Sana sinabi niya sa akin, kinuha ko yung laptop ko kasi parang ayaw sa phone ko doon sa Paris. Na-update yata yung system Kahit nagbibigay ako ng mga computer literacy training, ako mismo ay hindi ako high-tech sa Parang ikaw lang Oo nga, pareho tayo. Any parting word, Kong? Oo. Sa lahat po ng mga solo parents, sa lahat ng pamilyang Pilipino, yung bagong henerasyon party list po, nandito po talaga kami dahil gusto namin i-focus yung inangat, yung antas ng ating pamumuhay. And we want to do this through education, through knowledge and skills. Skills is the new global currency. At yan dapat talaga ang focus natin, to give skills to a lot of people, especially entrepreneurship. Because the dream and the plan and our dream is kung marami po talagang maliliit na negosyante sa ating bansa, iikot po ang ekonomiya natin, and hopefully that will drive our country out of the third, diba, maiangat natin yung economy ng ating bansa. Kaya marami po kaming gustong ipasa this coming Congress. Siyempre, andyan yung gobyernong walang padrino. Yung gusto naming lagyan ng ipin, yung ARTA law na ginawa namin before. At siyempre, yung Goodbye 5-6. At dapat maraming puhunang pagkabuhayan, lalo na sa pamilya at solo parents sa ating bansa. So, Magagampanya na ako. Number 94 po kami. 94 sa Balota. Isa lang po ang pwedeng markahan. Number 94 po sa inyong Balota. Tandaan na namin yan. Goodbye, Salamat po. Marami pong salamat. Salamat, Kong. We will see you in person, Congresswoman. Thank you, Diana Bernie, Charlie. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Yun. Sayang hindi natin nakita pero marami tayong natutunan sa kanya. Maganda yung mga narinig natin. Kaya nga Nako, ang gandang sa susunod ulit. Meron pa siya sinabi Goodbye 5-6 yung isa pa.
Yung Bawal yung- padrino. Oo, Bawal maganda padrino. yun. Maganda din yun. Ang ganda, ang ganda. Tsaka yung sa Solo Parents Act, di ba? Oo. Pero yung At nga least kulang. may Sabi nga, sandalan tayong mga Oo. solo parents na nakikinig. mukhang kulang yung ano, yung nga nakita ko parang kulang pa yung benepisyo na naibigay o Na pwedeng maibigay. Oo, sa Oo, solo sa parents. mga Kasi solo nga, parents. ang unang mong tignan dyan, no, pag galing sa trabaho to si solo parent, nagkamadali yan eh. Dahil di ba, Mhm. baka Mhm. pinabantayan niya lang yung anak niya kung kanino. Iniwan lang sa Iniwan kapitbahay. lang sa Sandali. bahay. Or baka susundo pa siya sa school. Sa di ba, daycare. sa daycare. Tapos, dadaan sa isang fast food, syempre, pasalubong. Eh, ang haba ng pila. Usually, pansit eh. Sa mga pelikula, dati pansit ang inuwi. Pansit or burger or Tinapay. So, pipila siya, eh, doon pa lang, di ba, kakain ng mahabang oras. Baka nga pwede pati sa Idagdag. pilahan, priority Diba? Kasi din ang kasama siya. priority is yung mga pregnant women, Oo. PWD, senior. Oo, Idagdag sila. idagdag no? sila. Oo, tama, pwede. Maganda din Tapos saka yung, Maganda ano, yan. yung sa Oo. pagkain, sa mga resto, kasi Yes. sabi nga ni Kong, di ba, may dagdag gastos siya kasi pag pinabantayan mo si anak mo, Aabutan mo din yung aabutan mo yan. nakipagka eh. Oh, unlike di ba, yung Nag-alaga. senior, sabi nga, di ba, OFW, di maaari may nag-aalaga dyan. Ito walang katuwang talaga. Ito walang katuwang. Oo. At saka isa pa yung oras din niya na maibibigay sa bata. Mhm. Limit, babawasan din kasi nagtatrabaho Nagtatrabaho nga. Kaya itong kandidatong tong sa Pasig na to, Siya imbis na nga. na unawain ang Siya na solo nga. parent, siya Ay, na lalo nga. pang eh. nag-discriminate Oo, pa at At binastos. abogado pa pala yun. Abogado Nga siya. eh. Na sa Code of Ethics, sa Ay, ayan na CIPRA. Oo. Merong higher standard yan. Eh, di ba, yung isang abogado na kaibigan natin, di ba, na-disbar. Oo. Kasi nagbiro siya, no? Ay, hindi siya nagbiro. Actually, Hindi siya nagbiro. ang sabi niya kasi sa isang chat, sa isang group chat Sa isang yon. chat. O siya, parang doon, tayong tatlo, magpaliwalagan tayo. Kung tayong tatlo lang, di ba? Kahit ano pwede natin sabihin, di ba? Kahit gano'ng kabasto. May kausap siya sa video. Meron no, kasi group chat yun eh. Yun ang claim niya, no? Group chat. Group chat. So may nag-share. Sa dun sa chat. No, yung sa isang ka-chat niya, may nag-share sa Pero yung Softmed. video niya is addressed to the person eh. Oh, mga Kahit, tayo. wala naman sa group chat si person. Oh, wala. Pero sabihin, di ba, ako pwede, kung tayo talaga di ba, pwede ko sabihin gano'n eh, ikaw, ganyan, di ba? Pwede So, pinipinpoint niya yung tao, pero wala naman talaga ron. Oo, wala. Yun yung claim niya. Pero Pero disbar. hindi naman pinaniwalaan. Disbar, di ba? So, eto, kahit sabihin mo na, hindi, So, pwedeng ma-disbar itong si attorney hindi, candidate. no? Nga eh. Di ba, kahit sabihin mo na, anong to eh, yung salita ko, for audience consumption, audience ko lang na At saka consumption. talagang public eh. At pinpointed ang naging kanyang object of ano ba yun, malis, yung joke, kung joke man yun, talagang yung atin nabanggit mo, di ba, Tony, sabi mo, ba, may stigma yung yung solo parent. Yung ang sabi ko nga, yung stigma na yun ang nagtulak sa kanya para bastusin ang solo parent. Mag-discriminate siya dun. Talaga nilook down niya eh. Utter disrespect. Na tingin niya, pag solo parent ka, sex lang ang yes, di ba? Pwede yan. Doon niya Pwede. kinahon Parang doon eh. ganun, kinahon niya eh. Kaya ka solo parent eh. Kasi Kaya pwede ka. pwede ka. Oo, di ba? Oo eh. Yun ang hanap mo. Ayun ang Yun hanap mo. Oo. So marami pala siyang kinakaharap na possibilities. Pwede. Ma-disqualify, ma-disbar. Oo. Totoo. Makasubuhan ng criminal Oo, actions dahil sa doon nga sa Safe Space Act, bawal bastos. Oo. Diba? Talagang dapat bago sana may lesson learned sa kanya. Pag-isipang mabuti yung mga binibitawang salita eh, no? Lumalabas yung biases eh. Mm-hmm. Na wala ang inhibition niya nasa akala niya kasi public bilang pa bida, naman. papabida, nagyayabang or 'di ba? Yun na nga eh. Hindi na yun pangangampa niya eh. Hindi eh. Pinakita Diba? niya na yung prejudice niya. Oo, kung ikaw kung galit ka man o hindi ka komportable doon sa mga benepisyo na tinatanggap ng yung pribilehyo na binigay sa solo parent. No, hindi ganoon ng 'di ba? Malayo sa malayo eh, 'di ba? Hindi ko nga ma-put into Kaya, context yung sinabi niya. Kaya hindi ko malaman bakit ano pa
galit niya sa solo parent, bakit niya, di ba? Tsaka kung kampanya yan, bakit hindi mangampanya yung platform niya of government, yung good governance niya, yung issues? Imbis na ligawan niya yung boto ng solo parent. Hindi lang solo Hindi parent lang ang solo magalit sa parent? kanya. Oo. Eh ako hindi ako solo parent. Kahit mga- married, happily married, Oo, eh. magagalit sa kanya. Di ba? Kahit mas pogi sa kanya, Kaya- magagalit, kagaya mo. Kaya namin. Kasi Subaybayan natin tong issue na to talaga, 'di ba? Kagaya Oo. sinabi ni Kong, At least, meron meron ng isang showcause. pala, Oo. showcause, oo. Tingnan din natin. Tignan natin yan. Kung Huwag may nating gagawin ano ng yan. IBP, Oo. kung saan man siya chapter, or yung Hindi kung natin ano man. bitawan tong issue na to. Kasi ano Oo. talaga eh. Mhm. Oo eh. Anyway, wala naman tayong Naku, oras. wala naman tayong tambay. oras. Ang bilis Talaga. naman talaga. Basta Oo. Okay, tumatambay. magpapasalamat naman kami kay Attorney Christine Carrion. May pinadala daw sa office. Naku, kasi Attorney galing Christine, sa ang napakaganda, Cherry gorgeous na Blossoms. prosecutor ng Oo nga eh, OMB. napaka-gorgeous na. Oh, gorgeous. prosecutor. Oo. Bati na rin natin si Justice Mary Josephine. Isa pang magandang justice Justice. talaga. Oo. Oh, yun. At syempre, pasalamatan natin ang ating tagapagtaguyod, ang Philippine Charity Sweepstakes, hindi uulong sa pagtulong. At syempre, ang Philippine Gaming Corporation, PAGCOR. Pagcor and Pagcor. PCSO, maraming Hmm. salamat po. Kita tayo ulit katambay comfy naman next week. Oh, next Aha. week, na-miss natin si Katambay Katambay Comfy. comfy, may Mhm. coverage kasi. Okay. Magsasalamat po sa mga takapakinig natin ngayong araw Oo. na ito. Oo. Oo. Marami po tayong natutunan. Oo Ang nga. dami ko natutunan Ang eh. dami. Talagang, di ba? Every day there's at least one Oo. thing that we should learn. Kaya ang sarap tumambay dito. Dito, Dito Sa lang. tambay with tambay. Kuya Charlie. Sa DWBL 1242. Magandang umaga po. Kita-kita ulit po next Monday. Next Monday. Oh, sa Sunday, Palm Sunday na, Holy Week na Oo next nga, Monday. oo. Maganda po ang ating topic next Oh Monday. yes, oo. Meron Sana tayong tabayanan nyo. Lenten special. Yes, oo. Pinaghandaan po namin ito para sa kabanalan ng lahat ng makasalanan. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat. Magandang umaga.